Itaas mo ang ating mga kamay, may mahal. Tayo po'y mag-isang manalangin sa ating pinakamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! O dakilaman Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoong Jesus. Sa oras na itong mahal na Panginoon, hallelujah, sa pangunadalangin yung hinirang huling propeta sa lahat ng mga bansa, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, sa aking pagdadala ng Banal Minsay, ikaw malaping magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Hallelujah! Buksan mo, mahal na pangunawa ang bawat isa. Hipuin mo, Diyos, ang kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kalang ibanghilong kaligtasan. Saga ng aking lukong magagawa, hallelujah, sa dakilang pangalan aking sinasawin ng magawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at pagkailangan lumaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak at mahal na Panginoon, minamahal. Unang-una, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved Rumble Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Rumble Assistant Pastor Linus Almeda. Sa inyong lahat, minamahal mga kapatiran, baguhan, datihan, to our beloved visitors, and to our beloved viewers, magandang tanghali na po sa lahat. Palakpakan natin muli ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Buksan po natin, minamahal, ang Hebrews 3:13. Mga Hebrew, Kapitulo 3, versikulo 13. But exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. At bumbasahin. Dito sa mga Hebreo, ang Kabanatay 3, ang talata po ay 13, sabi po rito, ngunit kayo mga pangaralan sa isa't isa, araw-araw, samantalang sinasabi, ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Everybody say, praise the Lord. So, araw-araw po yun, minamahal, no? Araw-araw, mag-aralan ang bawat isa, no? So, napakapalad po, minamahal, kung mayroon pong nagko-correct sa atin, araw-araw. Amen. So, nasa Bible pala yun, minamahal, no? Na kailangan meron talagang mag-correct sa atin. Kasi kung minsan, pag hindi tayo na-correct, mali na pala yung ating ginagawa. Sabi nga dito, to exhort another believer is to encourage them in the truth and to correct them in love. If we don't love our brothers and sisters in Christ well enough to correct and encourage them in truth, then they may sin so long that their hearts become hardened. So ganun pala yung pag hindi ka mapaalalahanan, hindi ka ma-correct, hindi ka ma-rebuke, darating ang panahon ng puso mo ay titigas. Amen. No? Talagang akala mo normal na lang. And they may stop caring about the sin they are committing. And they may continue to sin without thought. So let us be courageous enough to exhort our fellow believers. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. At ang pinakamabisa po dyan, minamahal, yung magbasa ka rin po ng Bible. Kasi pag nagbabasa ka ng Bible, natatamaan ka doon sa binabasa mo. No? Natatamaan ka
So, ma-remind ka doon sa nabasa mo, minamahal. So, at sabi nga dito, to correct them with love. No? Correct them in love. May pag-ibig. No? May pag-ibig po yung ating paalaala. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Katulad nung kahapon, minamahal, sinaglitan po namin yung Isabela Provincial Jail dahil nag-schedule po sila ng bautismo. So bago ko sila binautismuhan, pinatawag ko muna, nagpaliwanag muna ako sa bautismo. So, yan po ay mga preso. May mga nahuli na mga commanders ng NPA nandoon. Yung bagong nahuli sa Bulacan, 5 sila. Yung iba mga nakapatay, mga hold-upper, mga killer. So iba't ibang kaso. So bago sila bautismuhan, kailangan mamulat sila, minimal na sila'y nagkasala. Mali yung kanilang ginagawa. So dito ay hindi po tayo nagre-recruit, kundi pinapahayag po natin yung katotohanan. Amen. No? Ang bautismo ay hindi po membership. Ang membership po natin ay sa langit, hindi po dito sa lupa. Everybody say, praise the Lord. Dahil kung membership dito sa lupa, di magparami tayo ng magparami. Kahit hindi sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Pero sa langit ang membership. Katunayan, wala po tayong listahan ng mga membro, wala po tayong libro na nandoon lahat yung mga members. No? Kasi sa langit naman ang ating listahan sa Book of Life. Amen. Amen. So yung 30 plus na schedule na magpabutismo, nadagdagan pa ng more than 10. Umabot po ng 48 yung nabotismuhan kahapon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Imagine yung kulungan na yun, ang population ay 200 plus. Halos lahat doon, bautismado na sa atin. Ang ginagawa nila araw-araw, nagpupuri. Parang pastoral house na yung kulungan. Sila ay nagpupuri sa mahal na Panginoon. Mayroon silang sound system doon. Sila ay nagpupuri, nagpa-practice ng kanta. No, mayroon silang, alam mo yung ginaganon na papel? Manila paper ba yun? Kartolina ba yun? O ano ba yun? Yung ginaganon. Mayroon silang mga listahan ng kanta doon. Tapos, pagkatapos ng gawain namin, nagpupuri pa rin sila. Nagpa-practice sila ng kanta. Dahil, nung last year, nung wala pang pandemic, nakabautismo po tayo ng mga kulang-kulang 400. Halos lahat sila ay nakalabas, acquitted sa kanilang mga kaso. Imagine yung mga kaso nila, droga, non-bailable, life sentence sana, pero talagang naghimala ang mahal na Panginoon sa kanila. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Kasi pag mag-preach ka sa harapan ng mga priso, talagang kailangan diretso-diretso yung preaching mo. Ha? Para maunawaan nila, minamahal. Mayroon pang mga commander ng mga NPA nakinig. Pero nakita ko kahapon, ilang beses pahid ng luha yung nahuli na commander na siya po yung mataas din sa buong region to. Ilang beses siya nagpahid ng luha niya. Sabi niya, doon sa kapatiran natin, kakaiba talaga dito. Kakaiba dito. Imagine, nung sa bundok pa sila minimal, walang ibang iniisip kundi magtago or kung maipit, papatay talaga. No? Tumanda na sa pagiging NPA. Pero sabi nga ng ating beloved Sister Margie, pag sila daw ay nagja-jogging, yung mga preso sa loob ng basketball court sa kulungan, mayroong basketball court o parang kung doon, nagja-jogging sila, paikot-ikot doon, yung mga NPA, matatanda na sila,
Pero sila pa yung pinakamalakas tumakbo. Ang lakas ang bilis tumakbo, yung hakbang, ang layo ng hakbang. Tapos mustra-mustra pa ng karate, sipa-sipa. So, pag titingnan mo, akala mo walang alam sa mundo. Pero sa salita ng mahal na Panginoon, diretsahan na pangangaral ng Ebanghelyo, sila po minamahal ay lumambot ang kanilang mga puso. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Pero tandaan po natin, sabi nga dito, to exhort another believer is to encourage them, not to discourage them. Encourage them. No? Kasi lahat naman tayo may makahinaan. Amen. So kung makita mo na hindi na uminom ng beer, maya-maya, parang hawak-hawak na yung isang butin ng beer, parang bumabalik na. So, encourage. Kausapin mo. In love. Paalaala mo siya sa kanya ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Di ba, dumadaan din tayo dyan, minamahal. No? So, kailangan po natin yung pag-encourage sa kanila. So, yun po yung nakasulat sa 3:13. Exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Sa chapter 10, verse 25, ito po yung ating mabasa. Sa Hebrews chapter 10, verse 25. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 10, talata 25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, pag nakita mong nanghina na siya sa kanyang panampalataya, i-encourage mo siya na bumalik, dumalo. Amen? Nasabi nga dito, minamahal, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. No? Nung makikita mo na malapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. So, yun po yung ating tungkulin, minamahal. Tayo po'y natutuwa. Alam mo na yung mga matagal nang hindi nakakabalik sa pagdalo, ang number one na kalaban nila kung bakit sila hindi na dumadalo ay yung hiya. Nahihiya sila, no? Baka hindi na sila tanggapin, no? Baka pagdalo nila hindi na sila pansinin, no? Baka hindi na sila karapat-dapat. So, tayo naman minamahal na mag-encourage sa kanila, ipaliwanag natin sa kanila na welcome sila. Amen. Hindi naman natin pagmamayari ang kaligtasan. Welcome ng mahal na Panginoon lahat na magbalik loob sa Kanya. Everybody say, praise the Lord. When welcome nga ng gobyerno, yung nagbalik loob sa gobyerno, mas matindi pa yon. Ha? Nag-ambos sila ng mga pulis, inaambos nila yung mga sundalo, sinusunog nila yung mga kagamitan, mga backhoe, mga bulldozer, hinagisan ng bomba, yung nagbibisikleta lang yata yon, o nagja-jogging ba doon sa Masbate, isang atleta, soccer player, tinambangan ng NPA. Pag sila isusuko, magbalik loob sa gobyerno, wini-welcome sila. Binibigyan pa ng house and lot. Tuloy yung iba, mag-rebuildi muna para magkaroon ng house and lot. Mag-rebuildi, tapos pagkatapos, susuko, magkaroon ng house and lot. Kung buhay ka, kung makuha ka naman sa enkwentro sa bundok,
libre nga yung lupa mo, yung libingan mo. Or mamatay ka doon sa bundok at hindi ka ma-recover ng sundalo, ilibing ka ng kasama mo, yun ang libingan na walang palatandaan. Walang sign na cross. Amen. No, walang palatandaan na mayroon palang nilibing diyan. No, sasabihin na lang, ito, martir. Martir sa ating kilusan. Yan na, iwanan ka na doon. Pero kung sila naman ay may planong malapit sa kanila at nakarinig ng Ebanghelyo, yun naman yung maganda. Dahil nakapagbalik loob na sila sa gobyerno, unang-una sa mahal na Panginoon, magagamit pa sila sa pagbabago ng ibang tao. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Bagamat ang ating mahal na pastor, sa kanyang pinamigay ng mga lips, ginagawa ng mga streamer noong 1980s, 1986, 87, beware communism is Satanism. Sabi niya, we hate communism, but we love the communist. So, ang atin lang pong kalaban ay yung doktrina, yung ideolohiya na walang Diyos. Yan ang ideolohiya ng komunismo. But we love the communist. Yung communist, yung tao na nabiktima. Yung tao na napaniwala sa maling aral. Mahal natin sila na sila ay makaunawa. Hindi titigas yung puso nila. Lalambot yung puso nila sa salita ng malipin. Sa bagay, sa salita ng Diyos, wala talagang matigas. 4:12 ng Hebro. Walang matigas sa salita ng Diyos, may namahal. Talagang tatagos yan. Kahit sa buto, ate pong basahin. Dito po sa Hebreo 4, talata po 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa sa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Everybody say, praise the Lord. So, kahit gaano pa ka-kriminal ang tao, mamamatay tao man yan, pag makarinig ng salita ng Diyos, lalambot ang puso nila. Amen. Naranasan namin yan pag kami ay may gawain sa loob ng kulungan or sa mga lugar na nandoon yung presence ng mga terorista. Yung Paco Valley, bago lang, nagkagera. Kahapon yata or the other day. 20 yung IPA na nakasagupa nila sa pamuno ni Commander Simoy. Yung Simoy na yan, matagal na nang hinahanap yan. May namahal sa Sinundungan Valley. Hindi mahanap-hanap. Kasi sabi nga ng mga taga Sinundungan Valley, napakabait daw na commander yan. So tinatago ng mga tao doon. Pilay po yan, may namahal. Hindi po basta-basta makatakbo ka agad yan kasi pilay. Pilay siya. Pero sa lahat na commander, siya yung commander na hindi mahuli-huli. Yung mga hindi pilay, nahuhuli na. Nahuli na yung mga hindi pilay. Pero itong si Kasimoy, pag maglakad, pilay, nahirapang maglakad, hindi mahuli-huli. Sabi ko nung kausap ko, Brad, pag mag-Bible study ka sa Sinundungan Valley, walang pilay dyan. Pag makakita ka dyan ng lalaki na pilay, ganito ang edad, siya na yun. Naalaala ko, siya pala yun. Nung nag-Bible study tayo sa San Juan, gabi yun, alas 7 hanggang alas 9 ang Bible study natin. Nagtaka ako, may lumapit sa akin, tapos na ako naglihans. Tapos na. May lumapit sa akin na galing doon sa madilim, pilay. Ganon siya naglakad. Tapos sinundan siya ng 5 na kalalakihan din sa likod niya. Tapos yung mga tao, tiningnan siya. Sabi ko, gaano ka-importante itong tao na to?
susundan pa ng 5. Tapos ang mga tao nakatingin lahat sa kanya. Yun pala yung commander na yun, na hinahanap nila na Simoy. Nagpalihans. Nagpalihans po yun. Hindi ko maalala kung nagpabotismo ba yun. So, sabi ng mga kapatiran natin doon, hindi basta-basta daw mahuli yun. Kasi tinatago nga, minamahal. So, nung nagtanong ako, bago yung gera, sabi ko, nasaan na si Kasimoy ngayon? Sabi niya, wala sa Sinundungan, Brad, malayo. Pero malapit lang na sa Sinundungan, pero sa kabila. Alam ko, Paco Valley na yun. Sabi ko, nasa Paco Valley. Kinabukasan, yun na nga, nag-enkwentro. Pinamumunuan daw ni Kasimoy. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy yung paghahanap nila. Sana makapag-isip yun, minamahal, bago ang lahat. Kung sasabihin na gustong magpasundo, susunduin natin. Napakahalaga ang buhay ng tao. Amen. Kasi sabi nga, ang ating armas ay salita ng Diyos. Pero sabi niya, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Everybody say, praise the Lord. No, sana mangyari din sa Armed Forces, minamahal, sa Philippine Army. Maraming nagtitraining ngayon sa 5th ID. So, bago sila mag-graduate, sana makarinig sila ng salita ng Diyos. I-suggest ko yan kay Lieutenant Colonel Sagigit. Na bago sila mag-graduate, kahit makarinig man sila ng kahit 30 minutes lang, bigyan tayo ng pagkakataon mag-preach doon sa batalyon na yun na mag-graduate. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Oh, nangyari yan sa Regional Command ng Philippine National Police. Yung isang batalyon, mga kulang-kulang 400 sila na bagong graduate na mga police. Tinawag kami. Nagawain tayo. Sa loob ng kulang-kulang 1 oras yon. May pagpupuri. Tapos, si Colonel Acosta, nagsalita siya. Kapatiran natin din, nag-preach ako, minamahal. Pagkatapos noon, mag-graduate na sila. I-deploy na sila, yung mga police na yon. Panahon din ni Major Nabolneg. Lieutenant Colonel na siya ngayon, si Nabolneg. Siya yung nagtitrain ng mga sundalo. Nag-integrate yung Cordillera People's Liberation Army, yung kay Commander Balweg, yung pari na NPA sa Cordillera. Yung kanyang mga sakop, yung kanyang mga membro, sumali sa sundalo. So kami yung tayong tinawagan, nag-Bible study tayo. Matataas ang mga rangko na NPA yun, si PLA. Sabi noon ni Major Nabolnig sa akin, alam mo Brad, ang problema ko sa kanila, pag may sahod na, nagiinuman, pag malasing na, maghahabulan dito sa kampo, dito sa UP. Kasi siyempre may sahod. Hindi pa sila talaga trained na sundalo. Dala-dala pa rin nila yung ugaling sibilyan. Pag may pera, inuman, lasingan, yan, sa loob. So, pag malasing na doon, sila naghahabulan sa loob. So, Bible study kami. Every week, pinupuntahan ko habang nagtitraining sila. Nagulat si Major Nabulnig, wala nang naghahabulan. Wala nang naglalising. Talagang mabisa ang salita ng mahal na Panginoon. Amen. No, yan yung prayer natin. Tuwang-tuwa nga ako na mabalik yung ROTC. Kasi pwede nating pasukin yung mga school, yung mga estudyante. Pwede tayong mag-preach sa mga kadite, minamahal. No? So maraming mga venue na pwedeng ipunin ang mga tao para mandatory silang makarinig ng salita ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sana i-mandatory na katulad ng mga nasa kulungan, wala na silang magawa. Pag ayaw nilang makinig sa salita ng Diyos, hindi sila makakalabas sa selda.
So tuwang-tuwa naman sila pag may Bible study tayo dahil binubuksan yung kanilang selda. At sa loob ng mga 2 oras, malaya sila. Pagkatapos ng Bible study, balik uli sila sa selda. Mainit kaya doon. O kung may Bible study tayo, nakakapagsayaw sila, nakapagpuri sila sa mahal na Panginoon. Amen. So ang ginawa nila ngayon, araw-araw, mayroon silang pagpupuri, so araw-araw din sila nakakalabas sa silda nila. Oo, matalino din sila. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Sabi niya, balik na kayo sa silda. Sabihin naman ng mga preso, nag-practice pa kami, sir. Nag-practice pa kami ng kakantahin namin, sir, sa panambahan. Di pinabayaan sila doon. May drum doon sa loob. Mayroon silang speaker doon. Parang karaoke, yung ginagamit sa kantahan sa karaoke. May microphone, pero ang ginagawa nila, sila ay umaawit sa ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Sabi po dito, minamahal sa Revelation chapter 19 verse 20, ang kasalanan ay talagang tuso yan, minamahal. No? Pag hindi ka mag-ingat, hindi mo alam, nakapasok ka pala sa bitag ng kasalanan. Ating pong basahin. Dito po sa Apokalipsis, kabanatang 19, talata po 20. At sinunggaban ang hayop at kasama niya ang bulaang propeta na gumagawa ng mga tanda sa harapan nito, na siyang ipinangdaya sa mga nagsisitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay inihagis sa buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asopre. Amen. Everybody say, praise the Lord. Imagine. Mayroon din siyang pasiklab. No? May pasiklab din. Kunwari, naghihimala din siya, minamahal. Pero, yung himala niya, walang kaugnayan sa pagbabago ng buhay. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, mayroon kayong naririnig ng mga himala, yung lumuluha doon sa Aguo, La Union, di ba? Lumuluha yung birhen. Tapos pinuntahan ng NBI, yung pala binutasan yung ulo, nilagyan ng asin. Tapos mayroong copper tube, pakunik sa mata. Natural. Pag matunaw yung asin, tutulo talaga yung luha sa mata. Nung tinikman yung luha, maalat-alat, asin yung nilagay wala naman sa atin na tinuruan naman natin na, huwag mong galawin yan. Kasi yan, banal yan. Yung NBI, pumunta, bakit kaya tumutulo yung mata? Na curious yung NBI, dahil mga tao, ang dami ng mga tao, nagsiksika na. Mayroon nang nagbibinta ng mga tubig na nakakapagpagaling daw. So, sinuri yung rebolto, yung pala, binutasan yung ulo, tinanggal yung corona, may butas pala, may asin pala nakalagay. Hindi pinalabas kaagad yun. Yung findings, 1 taon muna bago pinalabas yung findings na hocus-pocus. Hocus-pocus yun. Ganon din si Nards Brosi, pari, doon sa Naga. Lumuha yung birhen. Nagbalik loob yung mga tao, pati mga born again. Balita sa Katoliko, may himala din, lumuha. Anong sabi ng obispo kay Father Brosi? Kung hindi ako gumawa ng paraan, na hindi magbalikan yan. So, ano pang paraan? Ayun din, binutasan yung ulo. Nilagyan din ng asin. Noong unang panahon, dahil no right ang ating mga kababayan, minamahal, madaling maniwala. Amen. Pero dito sa Jesus Miracle Crusade, yung himala na pinag-uusapan dito, ikaw mismo ang nakakaranas.
Hindi lang yung narinig mo dito na nagpatotoo, mismo ikaw sa buhay mo, naranasan mo ang himala ng Diyos. Amen. So hindi ka madaya, hindi ka manood ka lang ng manood. Totoo kaya yan? Totoo kaya? Nangyari sa buhay mo eh. Amen. Normal lang yun na pagbago ka, totoo kaya yan? Totoo kaya yan? Ganon din ako noon. Nung dumalo ko sa Burnham Park, pang-pito ko na to eh. Sa daming dinaanan ko. Bago ko umalis sa kinagisnan kong reliyon, nagseminar ako sa kumbento. Mayroon kaming retreat seminar sa kumbento. Fourth year high school ako noon. Pag seminar namin sa kumbento, ang mga lecturer namin, mga pare. Sabi ng mga pare, outside Roman Catholicism, there is no salvation. Tuwang-tuwa naman ako. Kawawa yung mga tao sa labas ng Katoliko. Walang kaligtasan. Kawawa sila, sabi ko. Sa isip ko, Kaya lang, pagkatapos na mag-lecture sa amin, naglalaro sila ng baraha. Masisilip namin, naglalaro ng baraha. Sabi ko, baka laro lang yan. Wala sigurong pustahan yan. Tapos, alam mo naman ako, makulit din. Lakad-lakad ako sa kumbinto. Pag silip ko na sa isang bintana, ang daming mga manok na pangsabong doon sa gilid ng kumbinto. Sabi ko, kanino kaya yan? Ang daming mga manok. Sabi naman yung isa, ay kay Father yan. Parang palipas lang daw ng nagalaga-laga siya ng mga tandang, palipas ng oras. Hindi kaya pangsabong yan eh. Talagang maliliksi ang katawan eh. So, hindi ko lang pinapansin yon. Tapos, pag gising mo sa umaga, gigisingin ka ng yung cross na nag-iilaw. Yung cross na parang nag-iilaw siya. Siguro may yon, yung parang may electronics. Tapos, sabi, maagang-aga pag nakapikit ka na madilim pa. Brad, pag dilat ko, may cross. Tapos naka-sign of the cross na lang ako dahil siyempre may cross. Panginoon, sabi ko. Mag-rosaryo na kayo, Brad. Rosaryo na kami. Rosaryo na kami. After 3 days seminar namin, nag-graduate na kami. Nandoon kami sa napakadilim na room. Wala kang makita, napakadilim. Boses lang marinig mo. Tapos biglang magsalita sila. Yung mga lecturer na mga pare. Madidiscern mo naman kung anong mga boses yun. Kung kami man ay nakapagsakit sa inyo ng salita, ginagawa lang namin ito para kayo ay magbagong buhay. Iyakan kami sa loob. Iyakan kami. Tapos paglabas namin doon sa kwarto, sasalubungin ka ng loved ones mo, may dalang rosas. Yung isang kasama ko na pasaway sa mama niya, isinalubong siya ng mama niya, may dalang flower, yung garland, saka rosas, talagang iniyakap niya, patawarin mo kuma. Yung isa naman yung marijuana addict na kasama namin, talagang humahagulhol. Nung lumabas na kami, nag-graduate na kami, ayun, nabalitaan ko yung drug addict namin na kasama, marijuana addict, na hulihan ng marijuana. Wala pa rin pagbabago, nasa kulungan. Nahiya kami sa grupo namin, kasi seminar lang natin, nagkulong yung kasama natin. So ako naman, parang wala talaga minamahal. Doon lang, nung nakinig kami, tama nga yung patutuo ng mahal na kapatid natin kanina, pag nandoon ka lang sa loob, para kang santo. Paglabas, demonyo ka pa rin. Amen. Hawak mo pa rin yung alak. Nagmumura ka pa rin. Pero dito sa Jesus Miracle, subukan mo magmura, subukan mong bumalik sa pag-inom ng alak, may paalaala ang mahal na Panginoon sa iyo. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Mayroon nga nag-challenge yan sa Cebu eh. Sabi niya nung inimbita siya ng loved ones niya, maniwala ako sa inyo. Kahit babarilin pa ako, hindi ko pwedeng iwanan ang paninigarilyo ko. Kasi adik na talaga sa sigarilyo, may pambili din. Blue seal pa, mga imported na mga sigarilyo. Alam mo pag blue seal, yung silyo niya blue. Ibig sabihin, imported. Pabutis mo siya.
Pero patunayan ko sa inyo na hindi ako magbago, sabi niya. O basta magsisi ka. Sumunod ka sa reglamento. O, sumampalataya ka, subukan mo lahat. Sumampalataya ka, tapos magsisi ka, magpabutismo ka. O sige, pagkatapos sa bautismo, nung nakabihis na siya, gusto niya magsindi ng sigarilyo, nahiya siya. Ay, sa bahay na lang. Pagdating sa bahay, bautismado ka na pala. Oo. Gusto niya magsindi ng sigarilyo, nahiya naman siya dahil alam na ng mga labos na bautismado siya. Pumunta siya doon sa bukiran. Wala nakakita. Sa gitna ng mga mais. Kinuha niya yung kanyang paboritong sigarilyo. Binuksan niya. Sinindihan niya. Pag sip-sip niya sa usok, inubo siya ng inubo. Sabi niya, totoo nga. Totoo nga. Ayaw na ng mahal na Panginoon. Habang nagsisi siya, ginano niya yung isang kaha na sigarilyo. Tinapon niya. Binago na ako ng mahal na Panginoon. Tingnan mo. Hindi natin kayang i-challenge ang Diyos. Amen. Pero kung dito, minamahal, ang magbabantay sa'yo, ako, ay hindi ko kaya kayong bantayan. Amen? Mag-ikot-ikot ako sa bahay nyo kung ano ba ginagawa nyo dyan. Ang nagbabantay sa atin dito, ang Diyos mismo. Amen? Nung ikaw ay nabautismuhan, property ka na ng Diyos. You are baptized in the name of Jesus Christ. So, property ka na ng Jesus Christ. Pag ikaw ay may property, halimbawa cellphone, anong gagawin mo sa property mo na cellphone? Bantayan mo talaga yan. Amen. Baka mahulog, baka manakaw, di ba? Baka makalimutan. Ganon din ang tao. Pag property ka na ng Diyos, binabantayan ka na niya. Amen? John 1:12, huling talata. Hindi lahat anak ng Diyos. Yun lang sumampalataya. 1:12 ng Juan. Dito po sa aklat ng Juan, 1, talata po 12. Datapwat ang lahat sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa magatuwid bagay ang mga nagsisimpalataya sa kanyang pangalan. But as many as receive Him, to them give He power. Sa Tagalog, karapatan. Hindi lang po karapatan. Right po yung karapatan eh. Ang sinabi sa English, minamahal, ang ibinigay sa iyo ng Diyos, power. Amen. Kapangyarihan to become the sons of God, even to them that believe on His name. Mayroon ka ng kapangyarihan. Labanan si Satanas. Di ba? Sa James 4:7, idagdag lang yan. Importante po yan. Bago mo labanan si Satanas, bago mo labanan ang diablo o mga demonyo o puwersa ng kadiliman, magpasakop ka muna sa Diyos. Ate pong basahin. Dito po sa Santiago 4:7. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and the devil will flee from you. Si Satanas, ang diablo, ay tatakas papalayo sa'yo. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, ang gagawin natin, submit yourselves therefore to God. Magpasakop kayo sa Diyos. So, wala pa akong narinig na sundalo na member ng Jesus Miracle Crusade na napahamak sa enkwentro. Silang lahat ay iniingatan ng mahal na Panginoon. Nandyan ang proteksyon. No? Kasi sa sundalo, ang karamihan din may anting-anting.
Pang patipas ba daw sa bala ba? Patipas. Alam niyo patipas? Ano bang patipas sa Tagalog? Pag ikaw ay binabaril, siyempre ang bala straight yan. Tapos, pag mayroon ka daw orasyon, gaganon daw ang bala. Tiyong! Parang iiwas. Iiwas. Pero yung ating mga kapatiran ng mga sundalo, lalo na yun si Sergeant Lawan, nung nandun pa ako sa Cagayan de Oro, Marines, member siya ng Philippine Marines. Yung platoon nila, nag-patrol sila sa Paticol, bago lang kaming nakababa noon, galing ng mission sa Abu Sayyaf. Nag-patrol sila sa Paticol, alas 7 ng umaga. Hindi nila alam, inabangan na pala sila. Sila ay isang platon, mga 35 sila. Ang nag-abang sa kanila, mga kulang-kulang 100. 50 meters away lang, mga masukal na lugar yon. Habang sila nag-single line, mayroon daw sumigaw ng Allahu Akbar! Tapos sabay paputok na papapapapak. Rapido na sila. Mula sa pinakauna hanggang sa pinakahuli, sugatan lahat, may tama. Si Brother Sergeant Lawan, pang-5 siya. 1, 2, 3, 4, 6 hanggang 35. Siya pang-5. Walang tamang bala. Wala siyang tama. Tapos, siyempre, naka-recover sila. Bakbak. Lumaban sila. Yung mga singgander nila, yung nagdala ng M60 caliber, hindi makapaputok ng kanyang magisinggan. Nagmumura. Sabi niya, Sarge, huwag kang magmura. Sumigaw ka ng aliluya kahit hindi member natin yon. Pinilit niyang magsigaw ng aliluya. Sumunod naman, nag-aliluya. O pumutok ang kanyang masinggan. Nung pumutok yung masinggan niya, so hindi sila mapinitrate ng kalaban. Paikot-ikot lang ang kalaban. 3 oras na gera yon. Siya naka-knee position, naka-kneeling position siya, nakaluhod siya. Yung kanyang mga kasamahan, nakadapa, natatamaan pa rin. Siya nakaluhod, siya yung nakipagbakbakan, siya yung gumagapang ng mga bala doon sa patay na kasama, binibigay doon sa mga kasama niyang buhay pa para tuloy-tuloy yung laban nila. Gumagapang siya, nagluhod siya, nakipagbakbakan. Walang tama. Hanggang nandyan yung reinforcement, dinala sila sa ospital. Nung pumunta yung mga matataas ang ranggo nila, nung nakita siya na walang tama, minura daw siya, saang lungga ka ng daga nagtago? Saan kang butas nagtago? Ha? Ba't ikaw lang ang walang tama? Sabi ng mga masugatan, Sir, kung wala si Sergeant Lawan, pugot na siguro ulo namin. Siya lang yung nakipagbakbakan, nakaluhod pa yan, Sir. Nagulat yung mga matataas ang ranggo. Anong anting-anting mo? Bigyan niyo kami. Sabi niya, wala pa akong anting-anting, sir. Member po ako ng Jesus Miracle Crusade. Sabi ng mga matataas na opisyal, aleluya ka pala. Oh, yung pala, aleluya ka pala. Oh, kasama mo pala si Evangelist Almeida. Siya palang pastor nyo. O, tingnan mo yan. Oh, kilala ang Jesus Miracle Crusade na buhay talaga ang Diyos natin. Amen. Awitan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Napakapalad natin. So, huwag po tayong manghimagod sa pamamalakaya ng mga kaluluwa. Ibahagi natin, magbunga tayo ng mga kaluluwa. Isang kaluluwa na madala mo sa paanan ng mahal na Panginoon, milyon na mga anghel na magpalakpakan, magpupuri sa Diyos. At ang blessing ng mahal na Panginoon ay malapit sa iyo. Bukas ang mga pintuan ng kalangitan o bintana ng langit sa mga pagpapala para sa iyo. So, ang gagawin natin, i-share natin yung pagbabago ng ating buhay. May gawain tayo ngayon after nito, minamahal, sa Ilagan. Malawak na po yung ating venue doon sa Girl Scout of the Philippines. Mayroon silang hall doon. Kasya 100 tao. Hindi mainit dahil nasa ilalim ng malalaking mga kahoy. Yung compound ng Girl Scout of the Philippines, malapit sa DPWH.
Pag alam mo yung ISU doon, o ISO, Isabela State University, bago ka makarating ng LTO, kanan ka, diretso, akyat. Huwag kang pumasok sa DPWH na gate. Kumanan ka uli, yan na yon. Yung ating pong mga kapatirang sundalo, kung bakati po kayo mamayang hapon, you're invited to join us sa Ilagan at kayo ay magpatotoo doon. Bago kayo isalang dito sa ating patotoo, naka-live tayo. So gusto kong marinig yung patotoo nyo kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ninyo. Kasi gusto ng mahal na Panginoon, tayong lahat ay gagamitin niya sa pamamalakaya ng mga kaluluwa. Itaas ang ating mga kamay, minamahal. Mula nang ikaw ay aking tanggapin, naging bahagi ka na nitong aking damdamin. Mula nang tayo Hallelujah! ay magkasama, puso ko ay laging masaya. Tunay ngang pag-ibig mo'y tapat at totoo, hindi nagbabago at hindi nalalaho. Mananatili ito hanggang sa wakas nitong mundo, Panginoon. Sadya kay buti mo, Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y ibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Glory to Jesus. Hallelujah. Kahit minsan ako'y lumalayo sa'yo, minsa'y nadarapa ito buhay ko. Kahit kailanman di mo ako iniwan, ang awa mo'y naging nakalaan. Panginoon, dakila katapat sa
conversation, di mahal na Panginoon, minamahal. Walang pinipili Purihin po natin, di mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, dakilang katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Walang pinipili ang puso mo. Walang pinipili ang puso mo. Praise the Lord. Hallelujah. Para po sa ating baguhan, minamahal, mayroon pong 4 na reglamento kaligtasan. Unang-una, ang panampalataya na makamtan po natin sa pakikinig at pakinig sa salita ng Diyos. Pangalawa, ang pagsisisi, pagtalikod sa lahat ng masamang gawa at tanggapin ang malapino bilang Panginoon tagapagligtas sa inyong mga buhay. At pangatlo, tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon Kristo para mahugasan at mapatawad lahat ng ating mga kasalanan. At ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Sumunod kayo sa panalangin, lalo na po yung ating pong mga webcast viewers. Mayroon po kayong kasama dyan sa inyong pong panonood na mga hindi pa tumanggap sa Malapinon. Tawagin po nyo siya at palapitin sa harapan ng inyong pagpanood, minamahal at sila man din ay patangkapin nyo sa Malapinon. Sumunod kayo sa palagi ito. Malapinon Isus, maraming salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Malpin, patawarin mo ako sa lahat ng aking managawang kasalanan. Ako'y tayo sa pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Diyos at Hari na aking buhay. Pumasok ka sa aking puso, isulat mo ang pangalan sa aklat buhay sa kitan. Iligtas mo ako sa mamahal sa buhay. Ako maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa lahat na tumakap sa Malapinon bilang Panginoon tagapagligtas. Malapinon patawarin mo. Hallelujah sa mga kasalanan. Baguhin mo kayong buhay. Isulat mo kayong pangalan sa pasyandan. Iligtas mo siya sa mahal sa buhay. Hallelujah. In the mighty name of Jesus I pray. Amen. Palakpakan natin itong mahal na Panginoon. Minamahal. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Tayo po yung magkaisa manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Dakilang man Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal na namin Panginoong Isus. Hallelujah. Kami po mahal na minsan pa'y humingi ng kapatawaran sa amang kami na sumpungan. Namin makahinaan kami nagkasala sa iyo. Sa mga pagkukulang pagkakamali, mahal na Panginoon yung manako Diyos. Anong mga naisip na gawa, nabanggit namin mga labi na kami nagkakamali, nagkasala sa mga. Patawarin mo ang bawat isa sa panalangin namin galit minamahal na Pastor William Meda, yung Holy Propeta, 10 panalangin na kanyang buong pamilya, mahal na Pinoon. Ikaw, Diyos, hallelujah. At magpagaling sa karamdaman yung mga aking sinasaway in the mighty name of Jesus. Demons of heart disease, diabetes, demons of incurable sickness and diseases, cancer, leukemia, hallelujah, vice problems and belief and doubts, poverty, cast out, sickness be healed in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat, minamahal, bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po natin ang ating mga kamay and let us jump 3 times and shout, Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa ating mahal na pinamimahal at hindi na po tayo magtatagal. Tayo po yung dumako na po sa ating announcement and special offering.